Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, higit 19.8 million pesos na halaga ng smuggled cigarettes kasama ang ilang pakete ng shabu na sabat sa Sultan Kudarat. 4 na individual sa Butuan City huli sa illegal mining. Ilocos Norte Representative Marcos kusang humarap sa ICI, hiling na executive session pinagbigyan. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Aabot sa 19.84 million pesos na halaga ng smuggled na sigarilyo at ilang sachet ng hinihinalang shabu ang nasabat ng mga otoridad sa joint operation sa Barangay Kinudalan, Lebak, Sultan Kudarat kahapon December 4. Ayon sa Police Regional Office o PRO 12, madaling araw nitong Huwebes ng kanilang salakayin, katuwang ang Bureau of Customs, ang pamamahay ng isang negosyante na kinilala sa alias na Chong na nakatakas sa naturang raid. Na-recover sa pamamahay nito ang nasa 260 na mga kahon ng iba't ibang brand ng sigarilyo na nagkakahalaga ng mahigit 10 milyong piso, kasama na ang 2 gramo ng shabu na nagkakahalaga naman ng 13,600 pesos. Natuntun din ng Customs Bureau ang 245 pa na mga kahon ng sigarilyo sa katabi nitong dalampasigan na tinatayang nagkakahalaga naman ng mahigit 9.6 million pesos. Nasa kustodiya na nila ngayon ang mga na-recover na sigarilyo at shabu para sa dokumentasyon at disposisyon habang patuloy na pinaghahanap ang suspect. Nasakote ang 4 na individual sa operasyon laban sa iligal na pagmimina sa Purok 2, Barangay Bilay, Butuan City, Miyerkules ng tanghali. Pinangunahan ito ng Butuan City Police Office o BCPO at Community Environment and Natural Resources Office o CENRO matapos makatanggap ng impormasyon na tuloy pa rin ang paghuhukay sa lugar. Kinilala ang mga suspects sa kanilang alias na Rom, John, L at Jer, pawang mga residente ng lungsod. Kumpiskado rin ang mga kasangkapang gamit sa pagmimina. Sasampahan ang 4 ng mga kasong paglabag sa Philippine Mining Act of 1995, lokal na ordinansa at DENR directives. Kusang humarap nitong Huwebes si House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Ferdinand Alexander Sandro Marcos III sa Independent Commission for Infrastructure o ICI upang makatulong sa investigasyon sa umano'y katiwalian sa flood control projects. Nilinaw niyang wala siyang sabpina, hindi siya iniimbestigahan at personal siyang nagpunta para magbigay ng anumang impormasyong makatutulong. Humiling si Marcos ng executive session na agad inaprobahan dahil maaaring may sensitibong detalye ang kanyang testimonya na makaaapekto sa patuloy na investigasyon. Samantala, si Davao City Representative Paulo Pulong Duterte na inimbitahan ng ICI ay tumanggi umanong humarap at kinwestiyon pa ang legal na batayan ng paglikha ng komisyong nagbubunyag ngayon ng mga irregularidad sa malalaking proyekto ng gobyerno. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. Ako po si Cesar Soriano. Palagi niyong kasama sa bawat pagputo ng balita.